Hello everyone, this is Rena's Community at ito po nga po nabigay po tayo ng update po base po sa salaysay ni Sir Federico po sa pagpunta niya doon sa dait sa kung saan po yung bahay ni Reyna ayon sa Barangay Talisay at yun nga po narinig po natin yung talagang kwento niya sa nung umakyat po siya sa live ni Ma'am Rowena at na details niya nga po kung ano ba talaga yung katotohanan at taliwas po sa mga fake news na kumakalat dito sa social media 'no, about sa pabahay ni Reyna. At ito nga po guys, before po tayo magtapos po, please support po Reyna's Community, Rowena Name, ayan, LMG Official, ayan, Ma'am Jessica Gregorio, and Ma'am Emily Chukso, and Kabalbas ng Kalingap, ayan. At sa lahat po, supportahan po natin yung napapsuan natin na po, no? At yun nga po sa, ano yun, no? Sa taga-Hong Kong po, mega love shoutout po dyan sa inyo. Abangan niyo po dyan si Reyna. Nakaschedule po yung, anyways, hindi naman April 6 yung pagpunta. Si mas early po yung, yung punta dyan ni Reyna, no, April. Pero yung pinaka-schedule na meet and greet ni Reyna sa mga supporters niya is April 6 kasi yun yata yung pinaka-public holiday, Sunday po. Kasi pagtitipon niya ng mga Pinoy dyan sa Hong Kong na walang trabaho Sunday. So, yun ang napili na date na makipag-meet si Reyna sa mga fans niya. At sa gusto po magpaabot ng gift para kay Reyna, abangan niyo po dyan siya sa Hong Kong. At i-update lang po namin kung anong sang lugar po at anong oras sa mga susunod namin na live. At yun, sa gusto magpa-birthday gift, ayan, abangan niyo po dyan sa Reyna. At see you, ayan. See you sa sunod ko naman na live, ayan. At yun, panoorin niyo po yung yung chikahan with or maritisan with Sir Federico na yun nga, siya po yung solid supporters na Reyna. Sa solid ko Reyna community na pumunta nga po sa dai para makita yung katotohanan at may paabot sa atin no, yung balita. Yan. Ito na nga po. Yan. Panoorin niyo po. I love you all and God bless us all. Panira pa more. Diyos ko Lord. Panira pa more. Nagsasaya kami dito. Pilit namin pong niraraos ang pabahay ni Reyna. Nandyan naman kayo busy sa paninira para sa kakarampot na kita. Magkano bang binayad? Magkano bang binabayad sa inyo dyan, ha? Kung meron man. Sir Federico, ay nako, nakaka-amaze naman yung ginawa mo. Napuputol signal ma'am kasi nasa punta ko bumibiyahe, full signal. Pauwi ka na, sir? Opo. Okay. Hindi ba? Dahil na ulang umaga umalis doon. Okay, ayos. Di ba, ayos naman po yung lugar, sir? Oo, hindi liblib yun. Ano yun, ginagawang parang housing project yun kasi daming lote na pinag-chop. Tapos, binenta. Kaya madami nagpapagawa ng bahay doon. Hindi ko na binibidyoan kasi hindi ko na sila mapapigil pa. Makakagalit sa akin. Baka bawal po, no? At saka bakit nila sinasabi, sir, na tapunan ng mamamatay tao? Parang nakakatakot ba yung lugar talaga? At nakakatawa nga yung mga tao doon, hindi naman daw nila alam doon gano'n na kwento, wala raw gano'n. At saka lapit sa munisipyo noon. Kapanood niyo yung vlog yung sabi ni Vincent Calyado na 15 minutes lang ang biyahe sa kanya. Ay, opo. Oo. Totoo yun kasi si Vincent, taga-poblasyon, Talisay. Tapos, pag nagmotor siya, papunta doon sa lote, 15 minutes lang talaga kasi ako nag-tricycle ako, saglit lang eh. At saka kahit gaano po kalayo yan or whatever, yun yung napili natin eh. Tsaka yun lang kung safe ba or hindi. Kasi maraming... Safe doon kasi maraming kapitbahay doon. Tsaka yung malapit sa police station yun. Tapos malapit sa munisipyo, malapit sa barangay. Bakit po sinasabing gubat? Anong masasabi mo sa mga nagpapakalat na gubat, sir? Sabi lang nila yun. Sa akin sila maniwala dahil kagagaling ko lang doon. Nakasakay pa ako sa bus.
At saka malapit sa karsada yung mga siguro mga 10 metro. Ang layo ng bahay ni Reyna sa karsada. So, Kaya totoong madaling ano, palitan ng sir, kliyente yun. totoong fake news yung mga kumakalat ngayon. Oo. Di ba naka-tricycle ako doon? Naglalakad yata ako. Pinakita ko yung wire ng kuryente sa karsada. Pero sino pong nandun, sir, may alam ka naman siguro sa pabahay. So, palagay mo, sir, nasa 150K lang yung bahay? Ang chismis nga doon, baka raw umabot na 1.5 kasi, sabi, itirahan na lang daw yun pag lumipat yung tunay na may-ari doon. Itirahan na lang, keto na. Yun ang estimate ng kapitbahay. Ang dami. Wala akong binabagit na 1.1 million noon. Sila mismo ang nagsabi sa akin na aabutin yata 1.5 yan kasi itirahan na lang daw yan nung may-ari. Kompleto na daw yan pag lumipat sila dyan. Yun ang kwento sa akin. Grabe. Kasi sir, sabi po, kinulimbat daw namin yung pera. Kasi nga, baka malaman lang na nag-iimbestiga ako, ayoko mamahalata naman na ako na ayoko mag-dood sila sa akin. Kaya so anong gagawin natin sa sir? Anong gagawin natin sa mga nagpapakalat na kinulimbat namin yung pera? Isupalpal nyo yung video na sa pagmumukha nila, tapos gusto nila, amunin natin na sabay-sabay kami pumunta doon, sasamahan ko sila. Oo. Isipik ko kung nung sinasabi may karpintero pang nalalaman. Wala namang karpintero doon kasi wala namang lagari. Kaya puro high doon. Hindi gumamit ng papo doon, tsaka kahoy, puro baka yun. Ang gamit nila cutter, tsaka Oo, yun nga sir yung ni-request ko. Yun ang ni-request ko, sir. Sabi ko, wag pong gumamit ng kahoy kasi maulan po doon, baka maaanay siya. So, yun po. Doon. Sa totoo lang, alam mo sir Federico? Malinaw ba dating ka? Opo, malinaw na malinaw. Alam mo sir Federico? Kasi nasa kayo eh. Tulog ka. Alam mo sir, yung kontraktor natin, sa totoo lang, tinutulungan lang po tayo. Yung kontraktor natin, tinutulungan tayo. Konti lang po yung kita niya dyan. Baka wala pa nga po kasi pabalik-balik siyang Maynila eh. Dinadala niya yung mga espesyalista ng doon eh. Yung mga espesyalista ng welder. Sige po sir, dito na lang ako magsalita sa sa live natin. Salamat sir, ingat ka palagi ha. Sige, pagka okay na, pwede na. Oo, yun nga sir. Sabi ko po, malapit sa munisipyo yun pag labas. Hindi po, sabi ko po talaga, sabi po ng kontraktor natin sir, idol na idol niya rin si Reyna, kaya tulong niya po yung pabahay natin na hindi niya sana tatanggapin ng 1.1 yun. Kasi galing pa sila ng Maynila eh. Pabalik-balik pa po sila eh. Di ba? Kaya nga, mga trabador lang nakita ko doon kanina. Hindi ko naman matanong tungkol sa kontrata kasi mga pakialam ko doon. Baka mamaya wala naman akong kinalaman doon kasi baka mamaya civil lang. Ba't tatanong to ng tungkol sa presyuan? Kaya hindi ako nagtanong tungkol sa magkano ba ang kontrata niya, kung sino ba ang contractor niya. Hindi ako nagtanong kasi mahirap na rin, malalagay ako sa alanganin doon. Buti nga po sir, pinapasok kayo doon eh. Buti nga pinapasok kayo doon. Kaya nga at saka doon sa bungad na karsada, bago papasok kay Reyna, ang daming pagwapahay doon. Hindi ko lang nga lang mabidyoan kasi. Baka naman kung isipin lang, bakit pati sila bibidyoan ko. Marami, gustong ng videoan kaso nag-aalala ako, baka magalit sa akin So bulag, mga ignorante yung mga pumunta doon, bulag at saka mga fake news yung mga pumunta doon, no? Sobrang bulag. Walang pumunta doon. Tinanong ko kung may nagpuntang vlogger na babae doon, walang nagpunta. Wala daw mga tao. Walang pumunta. Okay. Maraming tao doon. Kahit sa kalsada, maraming bata. May pa nga doon, may nagkita pa nga ng tindato, yung Sting, yung energy drink, parang red. Energy drink, parang Red Bull. Pwede rin pala magtinda-tinda si Reyna doon sa gilid ng kalsada. Hindi, kasi kaya nga may mga nagtitinda ng energy drink doon.
kasi para yung Cobra, ganon, testing. Kasi nga, ang daming trabahador. Sa ano, Okay. umiinom ng energy drink, bumibig sa tindahan. Kasi maraming trabahador doon, ang dami nagpapagawa ng bahay doon. Okay. At saka lahat yun, balikot lang kasi yung video eh. Ang dami ng mga nakabakot-bakot, mga nakaposte-poste tayo. Lahat yun, nabenta na. Oo. Tinatayuan na ng mga bahay-bahay yun. Sayang, sana tinuloy naming bumili doon, no? May ano, Kaya si Melanie hindi pwedeng tumira doon. Bawal mag-alaga ng baboy doon kasi dikit-dikit ang bahay. talaga po. Oo, pag nag-alaga siya ng baboy doon, babatuhin siya ng kapitbahay niya kasi dikit-dikit niya. Wala naman kayo nakita na mga patay na tinapon doon. Wala. Buhay ng buhay mga tao doon. Ako nga natatakot, baka magkamali ako doon. Hindi, joke lang yun. Hindi, mga mabay tao doon. Pero mo, hindi nila ako kilala. Estranghero ako, tinagap nila ako ng ayos. Oo. Opo. Oo. Ayan. Alangan naman po magsinungaling si Kaya nga. Vincent, no? Noong nag-vlog siya. So, kay Vincent tayo nagtiwala eh. Ewan ko po. Kaya nga eh. Saka si Vincent, taga-poblasyon. Ano bang oras pwede siyang pumunta kay So, Reyna? anong Kasi masasabi mo, ang sir, lapit sa nga mga lang. diyan sa mga panira sa lipunan ni Reyna? Bakit tayo ginaganito? Ano yung nila? Nagtatak nga ako, lalo, gumagawa lang kasi sila ng kwento eh. Wala lang silang magawa talaga. Magawa lang talaga ng kwento yung mga yan. Kaya nga hindi ako papakali eh. Kaya gusto ko pumunta eh. Buti may nag-sponsor. Ngayon, sir, Pinigil ko nga yung trabaho ko, pinamigay ko, ha? Ngayon, ka na, okay ka Kasi- na nakita mo yung pabahay natin? Oo naman. Ang sarap kayong balikan. Talaga. Pag Kung may budget na, pag may budget ako, babalik ako. Oo, may mga tao doon. Talaga lang, Sir Saka Federico. Sana all nakapunta na. Oo. Maraming tao doon. Oo. At saka kita mo, inunan ko nga ng yung kuryente, yung sa taas. Madaling magkabit ng kuryente doon. At saka yung nakita niyo sa video, yung mga wiring sa taas ng sakisame. Opo. Ibang klase yung kisame ni Reyna. Hindi basta kisame, ukit yun. Ble, mga basher dyan. Nakaukit yung kisame nun, di ba? Binidyoan ko yung kisame. Alam mo, Sir Federico, yung kasi pong contractor natin, hindi naman po yung contractor po eh. Marami po silang Manila, basta Luzon, Visayas, Mindanao, nagkukontrata po talaga sila, kaya marunong talaga sila. Si Reyna lang, maliit na bahay ang ginagawa. Yung mga malalaking bahay talaga yung mga ginagawa nila. Imagine, bahay ng 1 million sponsor natin, yan ang contractor po. Yung 1 million sponsor natin. Maganda. Yung may pinapahid kanina, skin coat lang yun. Tapos pagka natuyo yun, pipinturahan pa ulit yun. Grabe kasi, Sir Kaya makinis ang paninira. Paninirang puri nila sa kapwa. Yung wiring sa tagilira, sa taas ng kisame, ang gaganda ng pagka-instalasyon. Binidyoan ko yun eh. Kaso hindi ako professional. Nagpaturo lang ako sa anak ko eh. Kaya kaya pangit ang video. Pero pwede na rin. Kasi anak mo pala yung nag-video sa'yo. hindi. Anak ko nagturo sa akin kung paano mag-video. Okay po. Ayan. Basta tapos ang ganda kanina, po, ang ganda ng lugar. Sobrang ganda. Oo. Tapos yung nagka-camera sa akin kanina, yung mason yun. Okay. Gramador yun. Pinakiusapan ko lang na hawakan yung camera para makapito ng ayos. Kasi nga hindi nga ako marunong. Tapos tinabutan ko 1,000. Talaga? Masaya na sila yan. Oo. Sabi ko, hindi suhul yan, hindi bayad yan. Pakikisama lang yan. Huwag yung isipin, sinuhulang ko kayo. Nandun si sir, hindi lang nagsalita. Nandun po yung engineer natin. Hindi lang yan nagsalita, hindi nagpakilala. Yung engineer natin. Nandun? Oo, nandun yan. Kasi nandun sila ngayon Kaya eh. nga. Napakasimpleng tao po yun, pero big time. At saka napamahal na siya sa kwento ng buhay ni Reyna. Alam nyo ba, magiging challenge ito sa kanila, no? Na syempre alam nila nandito sila sa social media. Oo. Hirap yung magtanong-tanong pa doon. Nandun pala yung engineer kanina.
Oo, nandun sila sir kasi kakabalik lang nila dun eh. Hindi lang yun ano, hindi lang nag-o-observe lang po yun. Oo. So, ayos, ayos. Sabihan ko siya na ano, mamaya kagigising ko lang kasi kanina kaya ano. May tumawag sila Ma'am LMG kanina, kaso nga lang, di, syempre, hating gabi dito nung nandun pa. Kaya hindi ko masyadong na-attenan. Ayan, hindi na ko